Simula noong inilabas ang Honda Click 125 sa market ay di na mapigilan ang pagdami ng mga Click users sa bansa. Dahil nga matipid, affordable at higit sa lahat maangas ang forma. Pero ngayong 2026, ganun pa rin ba ang impresyon ng mga users dito? Alamin natin. Roll intro! Ang Honda Click ay may dalawang variants, Standard at saka Special Edition. Meron tayo ditong bagong biling Honda Click 2025 model, Standard Edition. Ang pinagkaiba lang naman ng dalawa ay ang Special Edition ay mostly matte colors. At saka ang Standard naman ay mostly mga glossy colors yan. Sa harapan, makikita natin itong two-tone color, glossy black and white. And honestly, napupugyan ako dito sa kulay ng scooter nito. Unang tingin, parang elegante siya, pero kung titingnan mo ng mabuti, simple lang naman ang kanyang design, mga boss. Pero premium na premium ang datingan niya. Actually, maganda yung pagkatuton color niya kasi yung white portion is nasa gitna. Talagang pinag-isipan ng pormahan, lalo-lalo ng mga design ng kanyang decals. When it comes to engine, meron itong 125cc piston displacement, powered by 8.26 kW at 8,000 RPM. And meron naman itong torque na 11 Nm at 5,000 RPM. Ito ang matindi, mga boss. Programmable fuel injector ito with enhanced smart power. Sa madaling salita, pinapatipid nito ang konsumo ng gasolina while nagbibigay ng lakas sa makina. Napakanimbol ng scooter nito, mga boss. Bagay na bagay sa kalsada, especially sa traffic. Hindi ka mahirapan itong dalhin, mga boss. Ito din ang isa kong nagustuhan sa mga features nito. Liquid cooled na ito. Pag liquid cooled kasi, mga boss, mas enhance ang kanyang cooling system. Yung iba kasing 125cc scooter, naka-air cooled lang. Kaya asahan mong kung nasa tamang alaga lang ito ay talagang protektado ang makina laban sa overheat issues. Let's talk about sa kanyang physical features. Okay, so let's talk about sa kanyang physical features, ano. So nagustuhan ko na itong bagong side mirror nila, no. Meron siyang parang dahon type na korte dito, no. And then kung makikita nyo dito sa harapan, ayun, walang masyadong nagbago. Ganito pa rin, meron pa rin yung sticker na Honda. So meron siyang mga konting details dito sa harap. And dito naman sa headlight portion, kung makikita nyo, may konting pinagbago siya. Ano, kung mapapansin nyo dito sa rear else natin, meron na siyang ganito, parang grill type na lights. So napakaganda nito pag naka-on yung rear else kapag gabi. So try natin i-on kung sa tirik ng araw, ano. Yan, no. So makikita nyo yung parang kaliskis niya, no. Napakaganda nito pag tingnan sa gabi, ano. So naka-on yung signal lights. Yan. So dito naman sa kanyang controls, napakasimple lang naman, mga boss, ano. So, dito sa right side, ito yung starter. Dito naman meron lang apat na, no, signal, horn. Napaka-cute ng horn. At saka dito yung low at saka high. Yan, so simple lang, wala siyang pass light, ano. So meron siyang, pagdating naman sa braking system, meron siyang combi brake system na tinatawag natin. So I'm sure familiar na kayo sa combi brake, no. Kapag nag-apply ng brake either sa front or sa rear, so nag-a-apply ng portion braking system sa likod or sa harap para mapantay yung braking system. Para na ding naka-ABS, no. So yan yung tinatawag natin na dito, combi brake system. Dito naman meron siyang emergency parking brakes. Magagamit natin to pag uphill or downhill mag-park tayo. So napaka-safe nito, no. Yan. So di ako sure kung gaano siya kaliwanag kapag gabi, no. Anyway, i-ano natin, bigyan natin ng video maya kung gaano siya kaliwanag pag gabi. Ayan. So mas maganda siguro pag pagkabitan nyo pa rin ng MDL kasi I'm sure hindi ganoon to ka clear kumbaga pag sa gabi na, ano. And then dito naman may nagbago sa mga decals niya na design, ano. Kung makikita nyo, meron na siyang aesthetics dito. Ayan, oh. Tsaka eto, ganyan ko lang to na, ano, meron siyang parang winglet dito, no, sa gilid. Ayan, kung makikita nyo. Ayan. So talagang halatang pinag-isipan yung design ng ano na to, Click V4. So ganun pa rin naman yung ano niya, yung gulong size niya, no. Kung makikita nyo, meron pa rin siya, ganun pa rin yung size ng kanyang disc brake, tapos single.
piston caliper. And then yung brand stock tires is ano siya, 90/80, rim size 14. And then sa likod naman, ganun pa din, naka drum brake tayo. Then yung size niya is 100/80. Ayan. So I think okay pa naman yung ano niya, wear and tear ng gulong. So kung makikita nyo mga boss, is napaka low odo pa nito. 1,135 pa ito. So hindi pa ganun kagamit ng ano, may-ari. Napaganda talaga oh. Kung makikita nyo, dito parang word to na click eh, sineperate lang kasi may C at saka parang letter L. Tingnan natin sa kabila. Ayan, so click nga kasi may C dito at saka K. Ayan. So ganda ng design. Kung makikita nyo dito sa likuran naman, by the way, yung lights natin is all LED na siya, ano. Kung makikita nyo dito sa tail light, dito sa signal, at saka dito sa reflector. Ito yung nagustuhan ko sa Hyundai kasi dito sa signal light, kasi kung wala itong parang protector nya, parang hinala ko ang bilis niyang mabali. Pero ito meron na siyang protector. Tapos ano siya, made in aluminum ata, pininturahan lang. Yan o. Yan, goods. Tapos yung nagustuhan ko sa kanyang fender is ano siya, pulito ang paggawa ng kanyang fender. Yan ang makikita nyo. So parang hugis ano siya, pabaliktad na L. So ganda. Meron din siyang ano dito, mud protector dito pala. So hindi talaga totally talsic sa low ng ano na rear fender. Meron siyang ano din dito, small fender dito. And then meron siyang ano dito, parang putik protector. Ayun, goma lang siya, no. At least hindi diretso tumatalsik yung putik dito sa makina natin. Ayan. At saka yung stock naman, nagustuhan ko yung design ng stock. Ayan, no. Simple pero actually ang ganda niyang gamitin kasi ano, nilalaro niya yung mga malulubak na areas. Ganoon pa din naman yung air cleaner natin, air filter. So stock pa din gaya ng mga dating click versions. So and din sa CVT. Ayan, kung makikita nyo. Yung side stand naman, ganun pa, suwabe pa rin. Halatang bago pa talaga, hindi pa gamit na gamit, oh. Smooth na smooth pa yung ano niya, spring at saka yung sensors niya, no. And then dito naman sa gulay board o footboard, ayan, oh, napakaganda. And then andito yata yung battery kung di ako nagkakamali. Ayan, so nilagyan ng footboard protector ni owner. And dito naman kung makikita nyo, meron tayong dalawang tawag dito, lagayan, packets kumbaga. So open natin to, ano. Pero unahin muna natin tong U-box sa mga boss, no. So ayan, kung makikita nyo, ayan, full pack. Meron siyang lagayan ata itong mga papeles. And then meron siyang poncho, protect sa ulan. And then na-surprise ako kasi dito yung ano, half face helmet by Honda. So ganun ka lalim yung kanyang U-box. Grabe, na-amaze ako ang lalim. So I'm sure marami ka pang ano dito malalagay. Ayan, so kita mo naman, oh, kasya. Ayan, galing. Yung iba dito palapad yung ibang motor, palapad yung mga U-box niya, pero hindi kasya yung mga half face na mga helmets. Dito naman tayo sa dalawang packets niya, no. Actually hindi siya ganun ka lalim, pero pwede nang lagyan ng kahit ano, coins or whatever lalagay mo dito. Hindi siya ganun kalalim mga boss, pero pwede na. And then dito naman meron tayong secret pocket hole dito. So press nyo lang yan. Ba't ayaw? Yan. Okay, so yan, kunin ko lang to. Eto, malalim talaga. Yan, oh, pasok yung ano, buong kamay ko. Yan, oh. So napakalalim niya mga boss. And then meron tayong charger port dito, makikita nyo. Yan. So 2.1 amperes. So for charging sa mga gadgets natin. And then eto yung lock.
So marami kang malalagay dito. Pwede ka maglagay ng documents nyo, ORCR, cellphone. Pwede ano. So good job Honda Click. Ayan. Kalimutan ko lagay yung yan. Okay. Ayan. So nagustuhan ko talagang laking tulong ng ano nito. Yung mud fender dyan sa baba. Para salong-salo niya yung ano. Yung puti kasi usually yung mga nakaraang click. Meron naman. Pero medyo maiksi. So tapon pa rin yung mga putik dyan. So depende sa diskarte ng driver kung paano niya linisan yan So ito naman yung grab bar niya, ganun pa din pero solid pa rin yung iba pinapalitan nila to, nagpapalit sila ng accessories para lagyan ng top box. Yun, so napakaganda yung animation niya maiksi lang pero napakaganda, nice. Okay, so kung makikita nyo dito, meron tayong dalawang buttons, merong select at saka merong set. Select kung i-change mo yung details, set naman kung may babaguhin kang details dito. Una natin dito makikita is etong speedometer, of course. And then dito sa kaliwa yung fuel gauge. And then dito parang RPM na ata to. And then we have the odometer at saka yung orasan. So eto na ba? Ito na ba lahat ng details? Meron pa. So baguhin lang natin pwede nyo yung press nitong select. Magbabago yung instead na odometer, magkakaroon ng trip A. Tsaka of course meron din yung trip B. So trip A, 500 din dito na yung tinakbo nya. Kung gusto nyo i-reset, pwede naman nyo na lang press nyo lang itong set tapos mag back to 0 na yan. And then trip A, press natin. Trip B, so ganun pa din yung kilometrahe nya. And then boom, meron siyang trip A average 48.2 kilometers. Napakatipid mga boss 48.2. I think hindi pa ito yung sagad talaga na tipid niya kasi depende naman talaga yan sa throttle habit ng rider at saka sa road condition. So maraming mga factors na ka-affect dyan, pero knowing the fact na meron itong 48.2, napakatipid na yan mga boss And then move on tayo. Then meron siyang voltmeter. Ayan, ito yung mahalaga sa mga sa sinasabi ko sa mga motor. Dapat talaga merong voltmeter kasi yung mga stock batteries usually naglalast lang yan 2 to 3 years. So pag pag nag long rides ka, hindi mo alam na nalolobat na pala. At least meron kang guide bago ka magpalit ng battery. So ito 12.2 to kasi ginagamit-gamit na natin. So mag-reset yan ito 12.3 or 12.4. So pa ba? Meron pa ba? Back to odometer na. So yun lang yung details natin dito sa cluster gauge ng Honda Click natin. So pandarin na natin mga boss. Yun napakaganda ng starting niya na tunog. Unang sakay ko dito ay talagang masasabi kong pang average scooter ito. What I like about this scooter ay ang kanyang combi brake system. Konting piga ko lang sa brake ay talagang smooth ang kanyang braking power. Yung acceleration naman honestly medyo nabitin ako. But take note, this is a 125cc scooter, kaya i-manage nyo ang inyong mga expectations. But if you want more power and speed, well, ngayon pa lang sasabihin ko na hindi ito para sa iyo. Ang speed and power nito mga boss ay saktong-sakto lang talaga. Di naman ganun siya kabagal, talagang sakto lang. Ang laro ng kanyang suspension ay okay lang, di naman mafe-feel mo na parang uncomfortable ka, so okay lang din. Yung turning radius niya ay sapat lang, and one thing siguro na may sasuggest ko dito ay ang kanyang ilaw. Siguro mas maganda dito na magdagdag ka ng MDL kasi for sure dito ganoon kalakas ang headlight sa gabi. Final verdict ko sa scooter na ito ay masasabi ko talagang eto si Honda Click ay talagang dinisenyo sa average height ng mga Pinoy. Di siya ganun kataas mga boss, di din ganun kabigat. Saktong-sakto lang talaga siya para sa mga Pinoy users. Sa typical na aspeto naman, magagamit mo ito talaga sa mga daily errands mo. Kung pupunta ka sa palengke, ilagay mo lang ang mga pinamili mo sa gulay board, solve ka na. Even sa pagpasok mo sa office, no worries na baka malate ka. Kayang-kayang i-maneho ni Honda Click 125 yan, even pa sa traffic. Kung gusto mong magala gamit si Honda Click, ay talagang easy job lang.
Wala ka din po problemahan sa maintenance kasi even sa mga local shops ay available agad ang mga piyesa ni Honda Click 125. Kung papugian naman, maraming available na aftermarket accessories sa Honda Click 125 dyan. Kaya in maintenance or even sa aesthetics ay solve ka na dito. Even sa mga Grab riders dyan or sa mga deliveries, talagang hindi mawawala si choice si Honda Click 125. Kasi nga matibay, reliable at matipid. Kaya malaki ang masasave mo when it comes to maintenance. Kaya kung nagbabala ka na bumili ng reliable na scooter at medyo tight ang budget mo, i-consider mo si Honda Click 125 mga sirs. And this ends our video. Kung nagustuhan mo ang video na to ay consider subscribing, like and comment para wala kayong ma-miss na mga videos natin mga boss. Kita-kits sa susunod. Ride safe!